lay-in, and Luka Doncic with the full corner on the buzzer. Are you kidding me? The young man, 18 years old. Kamusta mga kaibigan? Bago siya mag-19, nakakuha na siya ng maraming awards. Subalit kahit ganun ay hindi pa rin siya ang naging first pick sa 2018 NBA draft. Pagkatapos ng 6 na taon at nakakuha ng maraming record, si Luka Doncic ay isa na sa pinakamahusay na basketball player. My basketball journey has been a lot of fun. I've always had a ball in my hand. Sa videong ito ay alamin natin ang nakakamanghang talento ni Luka Magic at ang kwento na kung saan ang isang bata mula sa Slovenia ay naging isa sa NBA star ngayon. Ang ama ni Luka na si Sasha Doncic ay isang professional basketball player sa Slovenia. Kaya lumaki si Luka sa larong basketball. Hindi pa nga siya nakakapagsalita talaga nung mapanood niya ang kanyang ama maglaro ng basketball. Well, my father played, so I was always in contact with basketball. Every time he had a game in the halftime or before the game, I was going to shoot. Even if I couldn't hit the rim because I was like 3 years old. Sa edad na 5, si Luka ay palagi na naglalaro ng basketball. At sa edad naman na 8 ay pumunta siya sa unang totoong basketball practice kung saan ito ay tumagal lang ng 16 minutes. Yun lang kasi ang kailangan ng kanyang coach para ma-realize nito na si Luka ay masyadong magaling para sa mga kaedaran niya. Kaya inilipat siya para makipaglaro sa mga 12 years old. Subalit hindi pa rin nahirapan si Luka doon. Kaya pagkatapos ng ilang practice ay nag-usap-usap ang mga coach para pag-usapan ang isang batang Luka. Kaya naman napagdesisyonan nila na alisin si Luka sa school basketball club at inilipat sa Olympias club team na para sa mga may potensyal na atleta. Sa unang taon, hindi pa ganong dominante si Luka at hindi siya ang leading scorer ng team dahil siya ay 3 taon na mas bata sa lahat. Tapos mas nauna pa lumaki ang kanyang paa kesa sa kanyang katawan kaya minsan siya ay clumsy at hindi magawa ang gusto niya sa court. Subalit ito ay nakatulong sa kanya para ma-develop ang kanyang basketball IQ at fighting spirit. Dahil nga sa age gap ng mga teammate niya, trinatrato siya ng mga ito na parang younger brother kapag wala sila sa court. Pero kapag sila ay naglalaro ng basketball, ayaw ni Luka na itrato siya ng ganun at hindi siya nagpapabuli sa mga ito. Unang nakalaro si Luka sa mga batang kaedaran niya noong siya ay 13 years old sa isang international under 13 tournament sa Rome. Si Luka ay 5'11 na noong mga panahon na yon. Tapos higit na mas lamang ang kanyang basketball skills at IQ kumpara sa ibang 13 years old. Iniikutan niya lang ang kanyang mga kalaban tapos meron din siyang mga no-look pass noon at mga swabing jump shot. Kaya naman sa huling laro ng tournament, umiscore si Doncic ng 54 points, triple-double. At siya ang naging MVP sa tournament na yun at nag-average siya ng 34 points per game. Dahil nga sa sobrang galing ni Luka, ang bawat scout ng bata sa Europe ay namangha. At siya ang naging top 1 na 13 years old a prospect na atleta sa Europe, hindi lang sa basketball. After 6 months, iniwan ni Luka ang kanyang magulang at nagpunta sa Real Madrid na medyo risky na desisyon para sa kanya. Si Luka ay hindi marunong mag-Spanish, tapos malayo pa siya sa magulang niya sa murang edad. Tapos ang Real Madrid pa ay hindi masyado nag-i-invest sa basketball dahil na rin sa mas favorite nila ang sports na soccer. Meron ding mga batang atleta na nagpupunta sa Madrid o Barcelona, subalit kadalasan sila ay hindi nakakalaro sa first team. Pero ibahin mo si Luka Doncic. Nagsimula siya ulit maglaro kasama ang mas matatanda sa kanya. Dinomina niya rin ang mga youth tournament. Nanalo rin siya ng mga MVPs. Tapos madali niyang natutunan ang Spanish language at nasanay sa Spanish culture. Makalipas ang 2 taon, sa edad na 15, nagsimula na siya mag-practice kasama ang senior team. At sa edad na 16, nag-debut siya sa Madrid at siya ang naging pinakabatang player na naglaro sa Madrid.
Pagdating ng 2015 season, si Luka ay naging regular member na ng Real Madrid senior team. At nung debut niya sa EuroLeague, siya ang pang 21st player na naglaro sa EuroLeague bago mag 17 years old. And he was 17 and he would make some passes that I don't even know how he was doing that. And his IQ was so good at 17. At noong 2016-17 season, si Luka ay naghalimaw na. Noong December ng 2016, bago pa siya mag-18, si Doncic ay naging Player of the Week sa Spanish League. After 4 days naman laban sa Salgiras, siya ang naging MVP sa EuroLeague na naging pinakabatang player na nakagawa nito. Pero hindi lang ang accomplishment niya ang kahanga-hanga, kung hindi kung paano niya ito ginawa. Tumira kasi si Luka ng 2 clutch shots sa huling minuto ng laro na parang isang malupit na veterano at naipasok niya pareho ito at naipanalo ang laro. Doncic! Another three! Oh my God! Si Luka Doncic ay hindi reserve noon na nag-init lang. Actually, siya ay isang starter at best player sa pinakamalakas na competition sa Europe. Akalain mo bang isang 17 years old ang nag-take over sa laro at tumira ng 2 clutch nang walang takot? Pagkatapos ng season, siya ang naging MVP. Inaward din sa kanya ang EuroLeague Rising Star sa pamamagitan ng unanimous vote at nakuha niya rin ang Spanish Young Player Award. Pagkatapos nun, sumali na si Luka Doncic sa Slovenian national team para lumaban sa 2017 Eurobasket. Doon ay nakasama niya si Dragan Dragic na kung saan ay nakakalaro pa ng kanyang ama nung siya ay 6 years old pa lang. Fast forward muna tayo sa 11 years. Doon nabuo nila ang pinakamahusay na backcourt sa Europe habang ang mga kalabang guard ni Dragic ay hindi makasabay sa kanyang bilis. Tapos si Luka naman ay sinisira ang depensa ng kalaban sa pamamagitan ng kanyang malulupit na pasa. Kahit na si Dragic ang best player nila sa team, ang Slovenia ay mas maayos kapag si Luka ang nag-o-organize ng kanilang opensa. So 103-97 na panalo ng Slovenian laban sa Latvia sa quarterfinals, si Luka ay nakascore ng 27 points at nakakuha ng 9 rebounds. Sa semifinals naman laban sa Spain, nakagawa siya ng 11 points, 12 rebounds at 8 assists at 0 turnover at nanalo ulit ang Slovenia. At sa finals naman laban sa Serbia, si Luka ay nakagawa ng 8 points at 7 rebounds. He takes it all the way. How about that from Luka Doncic? Bago siya lumabas sa laro noong third quarter dahil sa injury. Pero dahil sa hindi rin mapigilan si Dragic at nakagawa ng 35 points, ang Slovenian ay nanalo at nakakuha ng ginto. Si Dragic ang naging tournament MVP at si Luka ay nakapasok sa all-tournament team at nag-average ng 14 points, 8 rebounds at 4 assists. He's a born winner, so you know. No, I'm not kidding. Mark my words, he's gonna be one of the best in the. Nang magsimula naman ang 2018 club season, walang duda kung sino ang best player at leader sa Real Madrid. Si Luka ay talagang gumagawa ng mga puntos at nagsimula i-orkestra ang kanyang mga kakampi at palaging kumakaway sa mga veteran niyang teammate para humingi ng screen. Ang ganitong pag-unawa sa basketball ay hindi pa nila nakita kahit kailan o at least sa isang 18 years old. Kaya naman dinomina niya pareho ang Spanish League at EuroLeague sa pamamagitan ng pagkuha ng multiple player of the round at players of the month award at siya lang ulit ang pinakabatang player ang nakagawa nito. Siya ang unang nakagawa ng triple-double sa Spanish League mula noong 2007 at ikapito lang yun sa kasaysayan ng liga. Kung sa tingin nyo ay kakaiba yun kumpara sa NBA, ang mga European players kasi ay bihira mag-average ng 25 minutes per game. At sa buong season ni Luka, siya ay nakagawa ng maraming game winners clutch shot. 3-pointer for the game. You eat that! Dinala ni Luka ang Real Madrid sa EuroLeague title
at siya ang pinakabatang player na nakakuha ng MVP sa Final Four at pinakabatang player na nakakuha ng regular season MVP. Tapos ginawa niya rin yun sa Spanish League. Binigyan niya ng title ang Real at siya pa rin ang naging MVP dito. Sa loob lang ng 3 taon sa pagiging pro, si Luka Doncic ang naging Lebron ng European basketball. Once again, lovely skill. Have some of that. Si Luka ay palaging nakakahanap ng magandang pasa para sa kanyang mga teammates o kaya naman nakakagawa ng magandang pwesto para sa kanyang mga tira. Sa totoo lang ay hindi naman siya mabilis pero nagagawa niyang magpunta kung saan niya gusto magpunta sa court. Hindi rin naman siya athletic pero nagagawa niya ma-out of balance ang mga nagbabantay sa kanya. Hindi rin naman perpekto ang kanyang tira pero nagagawa niya umiscore kapag kailangan. Ang rason kung bakit magaling si Luka ay dahil kung paano niya tinitrain ang kanyang katawan. Pumupunta kasi siya sa P3 Institute sa Santa Barbara simula noong siya ay 16 years old. I went twice to Santa Barbara to work at P3. Okay, yeah, that makes sense. Okay. Great place. Dito, dinedevelop ang mga athletes sa pamamagitan ng scientific approach kung saan sila ay minomonitor ng cameras at sensors at iniiskan nito ang bawat movement ng manlalaro sa lahat ng anggulo at malalaman sa pamamagitan ng computer software kung saan ka malakas at mahina. Tapos bibigyan ka nila ng training para makorek kung saan ka mahina. Nakafocus ito sa mobility, speed at agility. Kay Luka ay nakafocus sila sa mobility pero according sa data nila, si Luka ay malakas sa deceleration o sa biglang hinto. Kadalasan kasi sa mga NBA player ay malakas sa acceleration o kayang tumakbo ng mabilis ng 0 to 100 pero si Luka ay kabaliktaran, from 100 to 0. From full speed ay kaya niya huminto agad at itira ang bola. Kahit na halos mabreak na ni Luka ang bawat record sa pangalawang pinakamahusay na liga sa mundo, nakakuha ng maraming awards, gumawa ng mga winning shots sa edad lang na 18, marami pa ring GM sa NBA na naniniwala na hindi pa rin siya mas magaling kumpara sa mga college basketball players sa Amerika. Sinasabi rin na masyado siya mabagal para sa NBA. Kaya naman si Luka ay nakuha sa 3rd pick ng NBA draft ng Atlanta Hawks at trinade siya sa Dallas Mavericks para kay Trae Young. Subalit kahit ang Mavericks na talagang gusto madraft si Luka at sinusubaybayan nila simula nung siya ay 13 years old, hindi pa rin sila ganung bilib sa talento ni Luka kaya hindi siya ginawang starting point guard nung kanyang rookie season. Pamalit siya kay Dennis Smith Jr., isang sophomore na nakuha nila sa lottery pick. Nakaranas si Luka bilang starting guard nung hindi makakalaro si Smith dahil sa injury at nakagawa siya ng 15 points at 8 assists at nanalo sila laban sa Celtics. Pagkatapos nag-average si Luka ng 20 points, 7 rebounds at 7 assists sa 11 games nila nung December. Pagkatapos nun ay na-realize ng Mavs na nakuha nila ang pinaka-best player sa draft. At noong January, si Luka ang pinakabatang player na nakagawa ng triple-double at siya ang unang teenager sa NBA history na nakakuha ng 30 points triple-double. Tapos siya rin ang naging NBA Rookie of the Year noon. Siya din ang pinakamabilis na player na nakakuha ng 2,000 points sa NBA. 5 games na mas mabilis kay LeBron James, 10 games na mas mabilis kay Durant at Carmelo, 75 games na mas mabilis kay Kobe Bryant. Tapos pagkalipas ng 6 na taon, si Luka Doncic ay isa sa pinakamagaling at pinakasikat sa NBA ngayon. Siya ang mukha ng kanyang team na Dallas Mavericks. All around ang kanyang laruan. Pagdating sa shooting, passing, rebounding at kaya niya ring gumawa ng sariling tira kapag kinakailangan. Masasabi natin na deadly rin talaga si Luka Doncic dahil kahit sa NBA ay ginagawa niya ang kanyang mga clutch winning shot. Sa ngayon ay masasabi natin na napatunayan niya na ang kanyang pagiging magaling na basketball player para sa mga nagdududa sa kanya na hindi niya kaya makipagsabayan sa NBA.
Although hindi pa siya nakakakuha ng kampyonato, talagang masasabi natin na ibang klase rin talaga ang galawan ng isang Luka Magic. Sa ngayon ay nasa NBA Championship na siya katulong si Kyrie Irving laban sa Boston. Makuha na kaya ni Luka Doncic ang kanyang unang kampyonato sa NBA? Kaibigan, iyan ang kwento ng isang batang Luka Magic hanggang sa maging NBA star ngayon. Isa ka rin ba sa uma-idol sa kanya? Ano ang masasabi nyo rito? Huwag natin kalimutan mag-subscribe sa Kinawento TV, palike at pakipindot na rin ng notification bell. Salamat!